Hello mga paps, ayan, magbabalik ngayon ulit after a long time. Balik tayo sa pag-vlog ulit, try po natin ulit. Sobrang na-busy lang talaga ako sa life at sa work, kaya nawalan ako ng mga uploads. So this time, naisipan kong mag-camping ulit. Most of the time doon ako sa may Tanay Rizal pumupunta kasi marami talaga siyang campsites doon. Bukas ko na siya naisip, kaya ngayon naghahanap ako kung saan ako pupunta. Let's see. So ayun na nga guys, late nagising. Anong oras na oh? So nandito na tayo sa Marilake. Actually wala pa akong alam. Hindi ako nakapag-decide kagabi kung saan exactly ako magka-camp. Pero may dalawa akong option na pwedeng mag-walk-in. So spontaneous na lang tayo ngayon. 11:28 AM. Maghahanap muna ako ng makakainan, tapos saka tayo mag-decide kung saan tayo magka-camp. Overnight camping. Let's go. Dito ako napunta sa tent. Okay. Palengke muna tayo guys. Bili tayo ng konting food. Dito tayo sa Sampaloc, Tanay Rizal Public Market. Ate, pabiling up 6 na pirasong itlog. Saan po? Sa 9, 10, 11? Dito na sa 10. Opo. 6 po? 6. Tapos, magkano dito sa mantika? 10 pesos po yan. Okay. 5. May 1 kilo dito sa Jasmine rice. Kape. 2 Energente. Saka, saka coffee ko black. Yan, tapos na tayong mamili. Nakabili na rin ako ng bigas, kape, mantika, itlog. So diretso na tayo sa camping site. By the way guys, ang pupuntahan natin ay ang Empire Dragon camping site. Yan, nandun lang siya sa hilera ng mga camping site na may river. So let's go. Ayan, so papasok na tayo ng Santa Ines. Actually ito na yung Santa Ines Road. Papunta na tayo ng Empire Dragon camping site. So napakaganda ng paligid. Nakikita ninyo. Itong nasa unahan ko, feeling ko mga residente ito dito eh. Pero marami nang pumasok kaninang mga campers, nakita ko. Nagbayad kasi tayo ng ecological fee na 50 pesos. So guys, kung pupunta kayo dito, kahit na anumang campsite dito, kasi magkakatabi lang naman yung mga campsites dito. So lahat ng papasok na hindi residente ay magbabayad ng 50 pesos para sa ecological fee. Ayan. So maganda naman yung kanilang kalsada dito guys. Sementado naman siya. Sa unahan ng konti, pag malapit na sa campsite, doon magkakaroon ng konting rough road, pero kaya naman ng lahat, kahit nga yung mga hatchback at mga sedan, kayang-kaya. Wag lang lowered kasi mahihirapan. Makakadaan pero mahihirapan kasi syempre pag lowered, delikado yung
sayad-sayad sa mga bato-bato. At saka pag lowered pala, at saka mga small cars, hindi pala ina-allowed ng mga campsite yung mga may river crossing kapag ka maulan, tumataas ang tubig, delikado. So wag nyo nang subukan guys. Ayan, update tayo ulit pag nandun na tayo sa may campsite guys. Ayan guys. Sorry, ito nagumpisa na yung rough road. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan guys, rough road. Kaya naman daanan kahit ng mga small cars. Siguro dahan-dahan na lang. Huwag tayong haharurot dahil dito expressway. Ayan. Tsaka hindi naman tag-ulan, kaya medyo okay kumpara pag maulan, kasi maputik saka may tubig-tubig, mas mahirap. Ayan. Madalami tayo nakikita mga SUV guys, mga pick-up truck. Feeling ko galing din yan dun sa campsite. Baka yung mga nag-overnight kagabi. So ayun nga, pagkatapos ng napakatagal na panahon na hindi ako nag-vlog, kasi akala ko ayoko na talaga. Like hindi na ako nag-upload ng kahit ano. Hindi ko na rin alam kung anong gusto kong gawin sa vlogging. Parang ano tawag doon? Parang hindi ako inspired ng mga panahon na yon, kaya sabi ko tigil ko na. Kaya lang, kahit na itigil ko yung pagbablog, naisip ko punta rin naman ako ng punta sa mga iba't ibang lugar. Lalo ngayon, nahihilig ako sa pagka-camping. Actually, itong pagpunta ko dito sa lugar na to, pangalawa na to sa area na to. Pero dito sa Empire Dragon, una. Sabi ko, punta rin naman ako ng punta sa mga ganitong lugar. Eh di might as well i-share ko na sa inyo, diba? Para naman nakakuha ko ng peace of mind, ng pahinga. At the same time, na-share ko din sa inyo yung mga bagay na lugar pala na napuntahan ko. Ayan. So by the way, spontaneous vlogging na lang tayo guys, kasi hindi naman ako magaling talaga mag-edit. So pagtsagaan nyo na. Pero susubukan ko yung best ko na pabigyan kayo ng magandang shots, video, basta lahat ng may experience ko i-share ko sa inyo. Ganun na lang. Yung parang nagkukentuhan lang tayo. Wala na tayong mga mga pasabog-pasabog na mga editing, kasi hindi ko yata forte yung ganun. Maraming magagaling sa ganun and I commend them for that. Pero for myself, masyado na akong tamad. Gusto ko na lang kung ano yung meron, yun na yun. Ganito, naisip kong sabihin to sa inyo, bigla ko na lang re-record. So ganun na lang siguro. Samahan niyo ako guys, kay tapos ako lang ba guys, yung kahit na ganito yung kondisyon ng kalsada, rough road, pero sobra ko nai-enjoy yung paligid. Tingnan yung ganda ng bundok ko. By the way, itong nasa unahan ko, moto camping sila, diba? Minsan mahanap talaga natin yung happiness, hindi lagi sa pera, hindi lagi sa material na bagay, hindi sa mga ganitong pagkakataon na ini-enjoy natin yung God's creation ba. Nandito lang siya sa paligid natin, hindi natin nabibigyan ng importansya, hindi natin na-appreciate. Kaya siguro
Kaya may mga vlogger na ganito, may mga nagsishare ng video kahit na hindi vlogger, kahit ginagawa lang nilang My Day or FB story. Kasi gusto natin lahat na yung magagandang bagay sa paligid natin, sa lugar natin, nagsishare natin sa lahat para lahat alam nila at magkaroon sila ng opportunity na ma-experience, di ba? So, ayan, itong takbo natin maliban doon sa motocross, mga nagmo-motocross yata yun, talagang mabibili sila dahil panglubak talaga yung mga motor nila. Pero yung sasakyan natin, yung motor nila kuya, ano to, dahan-dahan lang tayo. Okay? Ayan, so dyan tayo dadaan, tatawid tayo doon sa ilog. Let's go. Yeah, I think mababaw lang yung tubig dahil pag-init. Hopefully hindi tayo magka-problema sa pagtawid. Okay, so andito na tayo sa campsite. Ayan, mag-register muna tayo and then pagka-register hahanap na tayo ng pwesto. Okay, ito nakakatuwa dito sa Empire Dragon kasi hindi sila sobrang nagpupuno. They make sure na lahat may peace of mind. Register muna tayo dito. Look at that, guys. Wow. So may mga nauna ng mga campers, baka kanina pa sila dumating or baka overnight. So ngayon nahanap lang ako ng pwesto kung saan maganda, then I'm good na. So, kararating lang dito guys. Saka pwesto na tayo ulit. Ayan, si Heya. Tapos, hindi pa ako nagsiset up ng TED kasi papahinga muna ako. Pagod ako sa biyahe. And then, gusto ko lang ma-experience muna yung ano. Ito, walang ginagawa. Nakaupo lang, nagpapahangin. Muni-muni, pinagmamasdan yung paligid. Tingnan nyo guys sa tingnan nyo yung nasa paligid, ang ganda. Relax lang sila. Ayan guys, oh. So sabi nila yung mga campers na daw yan dumating ng tanghali. So malabang katatapos lang yan mag lunch. Tapos itong pinwestuhan ko pala, may nakapwesto kanina ditong Hilux. Tapos overnight sila, kagabi sila dumating, umalis sila, kaya sabi ko ako napapalit. Ayun, kakaalis lang, papahinga muna ako muni-muni habang ina-enjoy natin yung weather. Maganda yung weather, hindi maulan. Yan, ganda, hindi crowded. Kasi nililimit lang daw nila yung binubuk nila, hindi nila pinupuno masyado kasi kapag sobrang puno, nagkakaagawan sa pwesto, tapos nawawala na ng privacy.
at saka ng peace of mind yung mga campers. Eh di ba nga, tama naman yung sabi ng may-ari, kaya nga kayo nagka-camping kasi gusto nyong humiwalay panandalian sa busy life ng city. Ngayon nakukuha nyo yun kadalasan dito sa mga camping sites. Pero paano pa ninyo yun makukuha kung yung camping site mismo crowded? Kaya daw sila nililimit lang nila yung binubook nilang mga campers. Hindi daw sila masyado after sa profit kasi technically daw tong lugar na to lote lang talaga nila ito. Hindi pa nila alam kung anong gagawin nila noon. Tapos nung nauso yung mga camping, sabi nila kahit na wala tayong masyadong kita, para magamit lang yung lupa, pero hindi natin ika-crowd. Ang ganda naman nung ang ganda naman nung pananaw ng may-ari, which is tama naman. Sana lahat ganun. Sa iba kasi punong-puno na, halos hindi na makagalaw yung mga campers, ang iingay na. Eh syempre, habang nagre-relax din yung mga tao, hindi naman may iwasan magkwentuhan, nagkakasayahan, madalas nagiinuman. Tapos pag nagiinuman na, hindi na controlled yung sarili. Ayan, sana wag ganun. Kaya maganda dito sa Empire Dragon Campsite, pwede kayo mag-book sa Facebook page nila. Mabilis silang sumagot guys, promise. So parang maghahanap muna ako ng pwedeng mainom na malamig doon kasi wala pala akong yelo. Wala naman akong cooler guys. Tapos mamaya magcha-charge tayo. Meron akong power station dito pero pang charging lang to, hindi to pang malakasan. Nabibili lang pa sa Shopee na ano. Mamaya pakita ko sa inyo. May swimming pool sila dito mga guys. Deep water canal, 6 feet and 4 feet. Ayun o, ang lawak ko. Yan, pwedeng maligo. Ang ganda guys, kaya pala to Empire Dragon Campsite kasi this property is owned by a Feng Shui master daw. Bibenta sila ng mga amulet and lucky charms. Tatanong ka lang dun sa reception. Yung mga taga-sundo nila ng mga sasakyan galing sa kabilang ilog. Pero nire-rent din yan guys, pwede. Ayan guys, ang simple setup. Hindi ko pa nalalabas yung butane saka yung airbag. Kukunin pa natin sa sasakyan. Tapos mga ilaw, ganun. Tapos na. Nakalimutan ko yung video kanina nung nag-umpisa ako kasi may dumating na sasakyan dun sa pwesto ko. Tinabihan ako, grupo pala sila. So lumipat na lang ako dito para solo. Kasi narinig ko mag-open forum daw sila eh. Ano ba yan? Camping, gusto ko mag-relax, tahimik. Bakit may open forum na mangyayari mamaya? Anyway, sana hindi maingay. Yun na lang. Okay, tuloy natin. Pag-set up. Okay, so set up na tayo ng ating higaan. This one.
Okay, so itong airbed nito ay isa sa mga paborito kong gamit kasi ito ay ayan, built-in na yung kanyang air pump, rechargeable air pump. Tapos pwede mo itong tanggalin, ayan. Tapos pwede mo rin itong gawing ilaw, emergency light. Ayan. Oh, mukhang lobat pa yata. Ano? So hindi kumana yung kanyang ilaw. Ayun, long press pala. See? Ayan. Pero yan na yung built-in air pump. So pindutin mo lang yung inflate. I-charge ko sana yung phone ko dahil mag-empty na, 4% na lang. Biglang hindi na siya gumagana, bigla na lang siyang hindi nag-power on. Grabe, twice ko lang siyang nagamit, fully charged to nung umalis ako ng bahay. Tapos ngayon biglang hindi na siya nagpa-power on. Nakalagay naman siya sa original box niya, may mga styrofoam pa sa paligid. So anong magiging cause? Hindi naman siya naalog or something. Nakakalungkot naman to. So this might be my last video dito sa camp heist. Anyway, enjoy na lang natin yung camping natin. Basta kapag setup na ako guys. Sana nagustuhan nyo rin tong video kahit hindi kumpleto. Sa susunod uploads ko I'll make sure na maayos. Thank you guys. Bye for now.